Shawarma Turks, focus in one mga kanegosyo. Ito, tapusin mo tong video na to, sigurado marami kang matututunan. Ito yung mga hindi ko alam nung nagsisimula pa lang ako magnegosyo. Kung nagninegosyo ko naman na, malamang isa to sa dahilan kung bakit hindi lumalaki ang negosyo mo. By the way, ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko. Bilang negosyante, meron akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang, hindi putyo-putyo, hindi networking. Tulad ng sari-sari store, barbecuehan, bilyaran, rental. Shawarma Turks mga kanegosyo, focus in one at pina-franchise to mga kanegosyo. Dito lalong yumaman yung may-ari ng Shawarma Turks. Kwento ka lang, way back 2015, nung naitayo ko yung sari-sari store ko malapit sa school kung saan ako graduate ng college. Graduate po ako ng marketing management mga kanegosyo sa TIP Cubao, Technological Institute of the Philippines. Bakit sari-sari store? Una, hindi ako marunong magluto, madali buksan. Yung tipong nagtayo ka ng sari-sari store ngayon, bukas may sari-sari store ka na. At pang-anim akong sari-sari store na nakapaligid sa TIP mga kanegosyo. At sa aming anim, lagi mas mahal yung benta ko ng piso, 2, 5 piso. Nagkataon mga kanegosyo, may community akong pinaglilingkuran. Ang customer ko is college student. Naging tambayan ng college student yung sari-sari store ko. Kapag break time nila, doon sila tumatambay sa tindahan ko. At kahit mas mahal yung benta ko sa ibang kakompetensya kong sari-sari, pareho lang naman tinda ng sari-sari store. Sa akin pa rin sila bumibili kasi malupit yung serbisyo ko mga kanegosyo. Nung nagsisimula ako mag-sari-sari store, hindi ko pa alam yung focus in one. Hindi ko pa alam na hindi may scale up yung sari-sari store sa level 2 business model. Hindi ko pa alam na ang sari-sari store pag lumaki never magiging grocery store. Ang purpose ko lang talaga noon matuto sa pagninegosyo. At itong Shawarma Turks mga kanegosyo, focus in one. Focus lang sa shawarma mga kanegosyo. At in-applyan ng may-ari ng Shawarma Turks ng franchising business model. Hindi na kumikita per se sa pagtitinda lang ng shawarma yung may-ari na itong Shawarma Turks. Kumikita na siya sa franchising fee. Yes, shawarma pa rin mula simula. Ang binago na lang ng may-ari ng Shawarma Turks yung business model mga kanegosyo. In-apply niya to ng franchising business model. Kaya mas lalong lumaki yung negosyo ng may-ari ng Shawarma Turks. Pero focus pa rin sa shawarma mga kanegosyo. At kumikita na siya dito sa pamamagitan ng franchising fee. Malugi man yung nag-franchise o hindi, yung franchising fee hindi na marirefund yun. Automatic profit na ng may-ari ng Shawarma Turks yun. Pangalawa, sa kanya yung produkto, sa kanya yung recipe ng Shawarma Turks. Hindi tulad sa sari-sari store, reseller ka lang dito mga kanegosyo. Hindi sa'yo yung produkto, hindi sa'yo yung brand, nire-resell mo lang yung product. Dito sa Shawarma Turks mga kanegosyo, sa kanya yung recipe, sa kanya yung brand, sa kanya yung product. At nilagyan niya ng sistema to at pina-franchise niya mga kanegosyo. Doon siya lalong yumaman. Kaya kung nagsisimula ka pa lang magnegosyo, focus in one, hanapin yung market ng mayaman, scale up sa level 2 business model yan. Ngayon, kailangan na natin gumawa ng original content bilang negosyante. At kung umabot ka sa dulo na video na to, subscribe ka naman sa akin, heart mo na rin to, comment ka lang, sabihin mo shawarma. Bilang negosyante, kung dumadanas tayong pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.